Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron ako nakitang pahayag ni kilala niyo si Keanu Reeves. Bold star yata ito no late 90s. Tama ba ako? O early 2000s. So, meron siyang pahayag regarding kay Diwata daw. Panoorin nga natin mga men. Ano yung sinabi dito ni Keanu Reeves. Sila yung titigil. 'Di ba? So hindi ko sila nabigyan sa gusto nilang mangyari. Kasi satisfaction nila 'yan eh. Dito sa sa 'di ba meron kang huling post or comment tungkol kay Diwata na nabash ka din. Ano ba yung komento mo exact? So ito yung ni Keanu Reeves. Ito yung sabi ko na pinalayas kami ng guard kasi bawal daw eh. Nasa gilid lang naman kami ng tulay. Porket sumisikat na si Diwata, dami na namang inggit. Ito yung sabi ko na pinalayas kami ng guard kasi bawal daw eh. Sige nga, ano nga natin to. Parang naguluhan ako dun eh. Diwata kasi, ako yung unang pumunta sa kanya. Yung parang celebrity. Nung sa tulay pa siya. Wala pa siyang pwesto. Pinalayas pa nga kami ng guard dun eh. Bawal daw kami magtambay dun sa may tulay. Mm-hmm. So, na-post ko yun. Maraming galit sa amin dahil pinaalis kami ng guard. Sabi na, kung bawal-bawal, tigas ng ulo nyo, blah blah. Hindi pa kasi sikat si Diwata noon. So ngayon, hanggang sumikat si Diwata, dami na niyang fans na keso, di ba alam mo naman yung mga Pinoy, mga emosyonal tayo, kung sino yung mahirap, yan ang yung tinitingnan nila. Correct! Akala ko boba to si Kiana eh. Pero naiintindihan niya rin pala yung tama. Lagi na ang mga mahihirap pag inaapi, aanuhin nila yung parang i-uplift. Oo. Kasi majority kasi sa mga Pilipino men, mga utak teleserye. Kadalasan kung sino yung mukhang kawawa, 'di ba? Ito bibigyan ko kayo ng example, no. May nag-comment sa akin kanina. Ito maisingit ko lang naman. Ano ba yung video na to? Dun sa nag-comment sa akin, wait lang. Gusto kong bigyan ko ng example. Parang alam mo yung ang Pinoy kasi minsan hindi na nag-iisip. Basta mukhang kawawa, yun na agad yung kakampihan. Kadalasan ganyan eh. Saan na ba dito? Ito. 'Di ba? Siyempre, ang nangyayari, kawawa si Donsky. 'Di ba? Kasi nga, ito sa video ito ni Maggie eh. Kumanta si Maggie kasi. Pero ito yung banat nung utak teleserye. 'Di ba? Kasi nakakawawa na si Donsky diyan eh. Lumilitaw na yung totoo eh. 'Di ba? Tapos babanat itong tangang to, magdiskarte na lang kayo sa buhay. Huwag yung pahila pababa. Ganon talaga ugali ng Pinoy. Maghatakan pababa para taas views nyo. Gawa kayo ng magandang content, wag yung issue. Di ba men? Pinipigilan niya na ihayag yung totoo para hindi maging kawawa yung idol niya. Ganyan tayo mga Pilipino eh. Di ba? Pero hindi niya nare-realize yung idol niya nanluloko. Di ba? Niloloko yung mga viewers. So, subconsciously, pumapayag siya na manloko ng viewers, pero hindi siya pumapayag na i-expose yung idol niya. Dahil nakakaawa. Yun ang putang inang dahilan, kadalasan. Dahil nakakaawa. Kung nakakatakot maging judge itong mga ganitong katatangang tao, mamaya paawaan ng kriminal yan. Yan eh. Mag-aabsuelto yan eh. Di ba, men? Kabulshitan dito sa Pilipinas na ganyan mentality. Tigil-tigilan nyo yan. Di ba? Tigil-tigilan nyo yan. Kaya tayo lumulubog din sa Pilipinas, yan din yung ginagamit ng
politiko sa atin, yung magpaawa. Kasi pagka pinaawa, alam kasi yan eh, based on studies eh. Alam nyo ba, nag-hire ng mga PR team yung mga politiko na yan? At alam ng PR team ng mga politiko kung paano kayo manipulahin. Paano? Ipakita na si Manny Villar ay dating lumalangoy sa basura. Uy, nakakaawa. Boto natin. Si Robin Padilla ay kahit walang pinag-aralan, ang puso ay nasa Pilipinas. O nakakaawa si Robin Padilla, boto natin. O ano nangyari? Di ba? Dahil sa katangahan ng majority ng Pinoy. Di ba? Yung awa, ilalagay nyo sa lugar yan. Yung awa. Huwag kayong tatanga-tanga na pag nakaano kayo na yung sa puso. Pambihira. Ano ba? So, pag nandun ka na sa taas, ang ugali ng Pinoy, ibababa ka na naman. Ba, ganyan ang ugali ng Pinoy. Kaya nga, mga Pinoy ng mga saba, ugali. Promise, karamihan. Wala naman ako. Doon sa part na pag nasa taas, ibababa ka naman. Partially true yun. Pero kung sasabihin mong kay Diwata yun, maybe may mga taong gustong ibagsak si Diwata. Pero you can't deny the fact na majority sa mga sinasabi kay Diwata ay valid criticism naman. 'Di ba? When I say valid criticism, may ano naman, may katuturan naman sinasabi, katulad nung may uod dun sa kainan niya. 'Di ba? Na supposed to be wala talaga dapat uod dun sa kainan niya. Dahil ano yun eh, kainan yun eh. O pwede mo bang sabihin hinahatak pababa si Diwata noon pag may napuna dun sa ano niya? 'Di ba? Ang paghahatak ka pababa kay Diwata, yung magkakalat ka ng balita na hindi naman totoo. Let's say dun sasabihin doon, yung mga tinitinda ni Diwata, mga panis. 'Di ba? Kailangan mong patunayan 'yon, katulad nung last time na kin-criticize ko, na kritiko ni Diwata na sinabi, suplada daw yung mga staff ni Diwata. O sana mo nagbigay ka ng patunay mo? Dahil kung walang patunay yung mga sinasabi mo, ano 'yon? Paninira 'yon, men. 'Di ba? Pero yung mga comment na hindi masarap, subjective yun eh. Ano natin yun eh, karapatan natin magsabi kung nasarapan ka o hindi doon sa pagkain. 'Di ba? Partially true naman yung sinabi ni Keanu Reeves. Ano naman mababait na Pinoy? Bihira lang. Kaya kung makakita kayo ng kaibigan na totoo, i-treasure nyo yan. Kasi bihira lang talaga mangyari yan. Real talk tayo. So yung ang problem nga naman minsan, 'di ba? Kaibigan ka at sinasabi mo yung totoo. Aawayin ka naman. Ang version ng mabuting kaibigan dito kasi sa Pilipinas, konsintihin ka. 'Di ba? Is, 'di ba, lagi naman ako nagsasabi ng totoo. Comment ko lang naman sa kay Diwata na hindi ko sinabi na hindi siya matagal. Parang ang social media kasi pag instant sikat, hindi ko alam kung kailan siya ando sa taas. Pag hindi mo siya pangangalagaan yung correct. 'Di ba? Sa bagay, medyo mayabang si Diwata ngayon eh. Kasi nga ang nakikita niya, ito yung analysis ko eh. Ang nakikita kasi ni Diwata ngayon, kumikita siya sa negosyo niya, hindi sa social media. Which is true naman, Which is true, 'di ba? Na kumikita siya doon sa negosyo niya. Pero hindi aware si Diwata na yung success niya sa negosyo niya ay utang niya sa social media. Pag namatay siya sa social media, patay na rin yung negosyo niya. Well, yun ang analysis ko. Baka mali ako. Hindi, gusto ko na naman marinig yung opinion nyo, no? Okay lang sa akin kung may magsabi dyan na, hindi, mali ka, bungo. Diba? Kaya lang kasi, kung pagbabasihan mo, majority, sa tingin ko, majority nagsabi, hindi naman talaga masarap ang pares niya. Kaya I don't believe na
business niya alone ay ano siya, kikita siya or mabubuhay siya doon. Need niya ng social media. Kasi social media nagpapasarap sa pares niya eh. Dahil kung pares alone, hindi naman daw masarap eh. 'Di ba? Or may mga nagre-review na wala naman negative ang sinabi pero ang ratings nila ay 7 out of 10, 'di ba? Medyo pasang-awa 'yun eh. At least maka-8 ka man lang or 9 para sabihin na may laban talaga yung pares mo. Pero pag kung bibigyan ka ng rating na 7, 6, although na wala namang masamang sinabi doon sa pares mo, at ang nasasabi lang sapat na sa 100 pesos, 'di ba? Minsan pag nire-review, dapat lasa yung nire-review eh. Hindi yung presyo. Pangalan mo, hindi ka talaga magtatagal. Ngayon, ang nangyari kay Diwata kasi, ginagamit siya ng lahat. Ginagamit ng mga vloggers for the content, for the views. Kasi hindi naman talaga mga totoo yun eh, nung nagkumampi sa kanya eh. Kung hindi na uso yung social media, tapos walang bayad yung page, wala na pupunta dun para lang. Oh, correct ka, no? Correct, tama. Correct na tama pa. Di ba? Pipila kasi ordinary lang naman yung pagkain ni Diwata. Correct! 'Di ba? Yan ang gusto kong pero ang sarap dito sa picture oh, no? Nagutom tuloy ako. Wala naman talagang extraordinary na bakit ka pipila doon from ang haba-haba kahit mainit pumipila ka doon para lang sa sabaw, 'di ba? Para lang sa only rice pwede namang mag-inasal. Mayroon namang only sabaw at only rice. Oo, tama no. Although na medyo nag-iisip din si Kiana. 'Di ba? Doon. Ano lang yan, curiosity. Kasi na-hype siya ng gusto sa mga vloggers. Yes! Di ba? Kaya yung mga nagsasabi na pipilahan ba yan kung hindi masarap? Invalid yun. Di ba? Invalid yun. Tapos pagka hindi nasarapan, biglang susumbatan nyo. Bakit? Sinabi ko ba na pumila ka? Bullshit. So, nakikurious yung mga ibang lugar. Then, yung ibang lugar, pag nakakain ka na dun, siguro ang babalik-balik dun, yung mga... Totoo yan eh. Totoo naman yan eh. Yung lalo na pagka... Kaya yan yung hinahabol ng mga ibang negosyo eh. Na hindi nare-realize ni Diwata. Yung mga ibang negosyante, hirap na hirap ma-achieve yan. Kay Diwata, parang ibinigay sa kanya ng walang kahirap-hirap. Di ba? Parang yung attention na nakukuha ni Diwata, yung ibang businessman, gumagastos ng milyones, ma-achieve lang yun eh. Ay, nako, naranasan ko yan nung nasa Ace Hardware ako. Part ako ng Special Projects Division ng Ace Hardware eh. Halos mamuti ang mata namin kakaisip na alam niyo suntukan sa Ace Hardware. Di ba? Hindi naman sa pagmamayabang, di ba? Kaninong utak ang nakaisip nun? Ako nakaisip nun. Hindi naman sa pagmamayabang. Yung suntukan sa Ace Hardware. Ang origins kasi nun, I think Lucena yata yun eh. Lucena branch yata yun, yung suntukan sa Ace Hardware. Ang sinasabi kasi nakikita ko dun sa mga post, yung mga theory nila. Yun ay marketing stunt daw ng Ace Hardware. Well, kinda pero yung pagkakaroon ng suntukan, hindi namin sinadya yun. Ang istorya kasi nun, merong isang promodizer, water heater yun eh. Ay, water heater ba? Ay, no. Alam mo yung Mega Fresh, yung water filter. Water filter yun. Mega Fresh. Nakalimutan ko anong brand yung isa eh. Kasi 'di ba sa Ace Hardware may kanya-kanyang produkto doon at may tao doon na naka-assign sa bawat produkto. Yung isa Mega Fresh. Nakalimutan ko na yung brand nung isa eh. Basta may brand na isa. Ang nangyari kasi ganito. May client, may bulk buyer si Mega Fresh. Bibili nung filter niya. Ang sabi ni client,
sige, kukuha ako ng 10 cases niyan. So, malaking benta yun, ano? 10 cases ng filter mo na yan. Babalikan ko bukas. Nagkataon, nagkaroon yata ng emergency yung merchandiser ng Mega Fresh or nahiram siya sa ibang branch yata. Or basta something like that. Wala siya doon nung time na yon. 'Di ba? Bumalik yung customer. Ngayon, yung ibang brand na promodizer, nakausap yung customer. Na-sale stock. Na-sale stock na itong sa amin, mas mura sir, same din ang quality. Ngayon, malaki nga naman ang matitipid ni client. Bumili dun sa kabilang brand. Hindi nabenta yung Mega Fresh na brand. Ano nangyari? Nagkaroon ng away. 'Di ba? Yung dalawang promo, nagmurahan dun sa store. Ngayon, nagbantaan. Nung pumasok, wala kasi yung isang putang ina sa susunod na robing ko dito. Uupakan kita. Yun ang banat daw sa GC eh. Ay, no, hindi sa GC, wala pang GC nung time na yon. That was 2016 ba yan o 2015? Parang sa text message. 'Di ba? Babanatan kita. Parang pinagbantaan niya daw at sinumbong naman yun doon sa store manager. Ngayon, yung mga promodizer doon sa branch na yon, I believe Lucena yata yun eh, Lucena, if I'm not mistaken. Pero paki-correct ako, matagal na yan eh. Ngayon, yung mga yung mga promodizer doon, nalaman yung away nung dalawa. Parang sa barkadahan nila sa barkadahan lang nila, parang gumawa sila ng event sa Facebook na parang, oy, may suntukan dito sa ganitong araw. Nag-viral. Nag-viral na suntukan sa Ace Hardware. Na ganito, nag-viral yung event na ginawa nila. Na kung tutuusin, ano lang yon? Parang katuwaan lang ng mga kasi nga, excited sila makita yung paghaharap ng dalawang ito yun papakita ko sa'yo. Hanggang sa nagalit yung si Bernard Ong, yung vice president nung malupit yun, si Sir BLO, si Bernard Lim Ong, malupit yun. Galit na galit, nagmumura yun, putang ina, ayusin nyo yan! Ayusin nyo yung kontrobersya na yan. Gawan nyo ng paraan. Doon na kami nag-isip na i-capitalize namin yung pagkakataon na nagba-viral. 'Di ba? Doon na kami nakapag-isip ng dapat gawin. Nasa Special Projects Division kami noon eh. Suntukan sa Ace Hardware. 'Di ba? Tingnan mo kung gaano ka-powerful ang biruin mo yung branch na 'yon. SM City, anong to? Oh, Lucena nga, 'di ba? Lucena, nasa Wikipedia na pala 'yun eh. Pero hindi inaano sa Wikipedia yung tunay na storya. 'Di ba? May picture noon, gumawa kami ng collaterals noon ng mga 'di ba? Ayaw mag-load ng picture eh. Anyway, dito lang ine-explain kung gaano ka-powerful ang social media. Na talagang pag may nag-viral yan, talagang kakaririn ng mga tao yan. Yang sa social media na yan. 'Di ba? Kasi yung curiosity kasi yung hinahabol doon ng tao. Ano kaya 'yun, 'di ba? Ano kaya yung suntukan sa Ace Hardware? Ayaw pa mag-load ng picture eh. Ayan on March 31, Ace Hardware denied any involvement in the event. Netizens mockingly expressed disappointment over the advisory to cancel the pyro commitment, such as weddings, di ba? Dahil gusto nga makita yon.
Ay, sa inyo, sa akin nyo lang nalaman, ano. May mga tumulig sa sa marketing strategy. Pero hindi naman talaga kagustuhan ng Ace Hardware yun. Kinapitalize lang yung yung pagva-viral. Wala, ayaw mag-load eh. Tingnan natin nga sa Google. Suntukan sa Ace Hardware. Ayan parang ito, yan. 'Di ba? Gumawa kami ng mga marketing collaterals na ganyan before. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy na natin 'to. Ine-explain lang kung gaano ka-powerful talaga social media. Ano yan minsan swerte mo talaga yan na hindi mo naman ine-expect yan na may masabi ka lang ng konti, magva-viral ka na. 'Di ba? Yung dalawang bata nga na nagsasampalan, yung dalawang magkapatid, 'di ba? Kahit wala namang kakwenta-kwenta yung ginagawa, nagva-viral kasi yung interest kasi ng tao, hindi mo kasi makokontrol yun doon sa nangyayari. Nagkataon kay Diwata na ipagkaloob yung ganong uri ng blessing na hindi niya nare-realize na importante. Center, construction worker, kasi nga, yun ang strategy ni Diwata, yung mga customer niya is yung mga level na yun, yung mura lang. Hindi siya yung pasarapan, palinisan, yung affordable para sa kanila. Yun ang sabi ko sa post. So, meron pa rin nambabash sa'yo, hindi ka maintindihan yung punto mo. O, meron pa rin. Kasi, di ba, ang mga Pinoy gusto laging positive ang maririnig. Good! Di ba? True! Gusto lang positive lang ang naririnig. Di ba? Kaya nga, ito yung pinagtataka ko, Nagnanakaw daw ako ng video, di ba? Pero pag puro papuri yung sasabihin ko, hindi na pagnanakaw yung ginagawa ko. Pero same lang naman yun Di ba? Anong kaibahan nung pagsasabi ko na peke yung video mo sa pupurihin kita, same lang naman ang process nun. Ipi-play ko din naman yung video mo. Di ba? Yan ang hindi ko naiintindihan sa mga kapwa natin Pinoy Ayaw nila ng totoo. Kung sa realidad, di ba, ang dami na natin nadadaanan na sumikat tapos nawala. Kaya sabi ko, hanggang kailan ganito si Diwata, kung hindi niya maalagaan yung pangalan niya. Hindi ako naninira. Nagsabi lang ako ng totoo, kumakampi pa nga kay Diwata Yan ang hindi naiintindihan ng iba. Di ba? Pagka may suggestion ka kay Diwata or hindi. Bagamat hindi naman hinihingi yung opinion, 'di ba? Unang-una kasi nasa public yung video Pwede mo naman pagsabihan 'yon, 'di ba? O pwede rin namang sagutin din ni Diwata yung pero yung wag ka nang magsalita. Wag ganon. 'Di ba? Pwede naman sagutin ni Diwata ng base doon sa puna sa kanya. Na kung maalagaan lang niya yung pangalan niya. Kasi nagagamit kasi siya Hindi na ba namin napapanood si Kiana? Sa TV, wala pa akong project. Pero pag sa Sukmet, sa social media, mayroon naman ako mga projects kahit paano. So, sa ngayon... ikaw yung tinatawag na Global Inday. Wala na. Wala nang regarding kay Diwata. Diba? Hanap pa nga tayo ng ibang video. Wala pang 30 minutes, Just imagine how swerte si Diwata, no? Sa mga ganyang, Oy! Ito yung sa Quezon City branch. Sabi ni Papa Vin TV. Ayan, Ito yung sa Quezon City branch. Lechon de las Piñas. Naka-high blood. Huwag niyong tatargetin yung mga basher, Lalong aanuhin si Lalong aanuhin si Diwata niyan Diba? Katulad nito, ang focus lang ni Papa Vin TV, asarin yung mga basher. Nag-i-start ka ng away nito, Mag-promote ka na lang kay Diwata.
Sa bagay, I mean, pabor naman sa kanya yan, ano, na lusubin. Engagement din kasi yun eh. Masyado naman to. Tinalo nga ba si McDo at Jollibee daw? Dun sa Quezon City branch ni Diwata. Grabe, no? Oh, idol, ano masasabi mo rito? Dahil tumambak na naman, mukhang yung kay Hiwaga customer, napunta na kay Diwata, nagsilipat na. Huwag kayong magsasabi ng ganyan, men. Diba? Na napunta. Nakikipagkompetensya tong mga to eh. Anyway, diskarte nila yan, ano? Kung ganon. Pero parang lumipat na sa kay Diwata yung pero feeling ko ano lang to eh. Kasi nasa honeymoon period pa to eh. Siyempre, kahit di naman dito sa amin magbukas ang branch niyan, baka kahit ako pumunta din dun eh. Di ba, men? Siyempre, bago eh. Tsaka sikat pa. Di ba? Masisisi mo ba yun na ganun yung ni Hiwaga? Oo. Nandito na kasi malapit lang naman to eh. Dito naman si Hiwaga at si Diwata. Dito naman sa Simpo. Malalaman din ng tao yan. Bago pa lang kasi to kay Diwata eh. Nasa honeymoon period pa yan. Ang tunay na laban yan after siguro sige 3 months. Doon mag-eye to eye ang mga yan. Pwede din ganyan na mangyari eh. Si Hiwaga, pagawan mo din ang branch na malapit do sa Pasay. Tapos gandahan din, mag-billboard din doon. At saka i-promote din ng mga influencers. Ganyan din naman ang mangyayari kay Hiwaga eh. Di ba? Sa pinakamaraming tao. Ito yung threaten sila kay Hiwaga, ano? Dinumog siya rito, dinagsasa siya rito. Siguro, talagang kung di naman masarap, bakit dinagsa siya rito? Di ba? Bobo dahilan na naman. Kung hindi masarap, bakit siya dinagsa dito? Men, unang-una, karamihan ng pumunta dyan ay hindi pa natitikman ang ni Diwata. Karamihan na dyan, hindi pa natitikman yung produkto ni Diwata. Kaya invalid kahit kailan gamitin na pinipilahan dahil masarap. Diba? Paano mo mapipilahan dahil masarap hindi mo pa natitikman? Curiosity. Curiosity, yun ang dahilan. Or gusto maging in ng tao. Diba? Oh. Lalo sa Pasay, di ba? Itong pangalawang branch ni Diwata. Gusto kong magkaroon ng comparison eh. Yung lasa ba nung sa Pasay ay same ng lasa na nandyan? Dahil kung magkaiba yun, men, alam na. Pangalawang branch ni Diwata, ang daming tao. Ang daming tao, libo. Hindi mabilang itong pangalawang branch ni Diwata. Hindi branch ni Diwata yan, kay Rosmar yan. Kaya kung kayo, taga Quezon City kayo, pumunta na kayo rito. Dito sa Morning Star Subdivision Sunville yata to. Oh. Pagka halimbawa mga susunod na video niyan, papunta-punta na si Rosmar dyan, alam na. Di ba? Oh, daming ang tao. Di ba? Wow, sobrang daming tao, mapapasay QC, dinudumog, sakit sa mata ng mga basher. Focus sila sa sa basher, ano? Maya, nagbigay na ng chinilas, di ba? Binigyan ka ng chinilas. Pagkatapos ng bigyan ng chinilas, parang nagpaalam na si Ma'am Korea. Pero ni okay Diwata. Alam mo, intention mo talaga na gano'n. Alam mo kung bakit? Naalala mo ba yung caption ng post mo? Bata, anong masasabi mo na nag-viral ang video ng school na nung ini-interview kanya sa reels ni YT Man? Actually, hindi na ako nagulat kung bakit nag-viral yung video na yan. Kasi madalas ko na nakikita talaga yung mga negative vibes na nagpa-viral talaga. Kasi ang daming content creator, ang daming vloggers, mga influencer na nandito lagi sa parisan ko. Ang tinitingnan nila talaga lagi yung mga negative vibes for the views. Ibig sabihin, hindi nila na-upload lahat na kabuuan ng video. Ang kinukuha... Diba? Same stupid reason na naman, men. Diba? Ako, I don't believe na yung kumukuha ng... di pagsikapan mong hindi makuha na ng ganun. Kasi alam mo, yung mga kadalasan na nahuhuli sa'yo na negative na ginagawa mo, fixable eh. Iniintindi ko naman na yung halimbawa,
baka yun ay pinutol. Pero kadalasan, men, buo yung konteksto naman eh. Yung mga pagsusungit mo, buo naman yung konteksto eh. Hindi naman siya halatang pinutol. Di ba? Yung halimbawa, sinuntok ka, ano, tapos nung nagalit ka na sa kakavideoan, parang hindi naman ganun eh. Parang out of nowhere, nagsimula sila na i-approach ka, biglang susungitan mo. Alam mo, humingi ka na lang ng sorry kahit na sa tingin mo na wala kang kasalanan. Humingi ka na lang ng sorry. Lalo ka pa mamahalin ng tao. Baka yung mga nayayamot sa'yo, maano pa, wag na, tama na yan, dahilan na yan, men. Sabagay, buhay mo naman yan, ano? Sige, gawin mo, pero for me, humingi ka lang ng sorry. Tuldok na yun eh, pag sinori mo na eh. Kasi, alam mo mangyayari, magdadahilan ka. Magiging determinado na naman yung basher na patunay mali ka. Dadahilan ka na naman. Ganun lang, men eh. Putulin mo, mag-sorry ka. I'm so sorry po, no? 'Di ba? Kahit hindi ko naman po talaga alam na nakasakit ako, pero nagsusorry po ako sa inyo kung yun po yung naramdaman nyo. Tapos! Hindi yung clips na alam nilang pag-uusapan. Hindi yung ganito, men. Masyadong anto. Wala ba nagtitip dito na ano? Na social media manager man lang? Katulad kay Ma'am Corina, kay Ma'am Corina, di ba? Kinat nila, mahaba kasi ang interview na yun eh. Tapos, tiniming nila na pagsubo ng Ma'am Corina, yung pinakata kasi matatapos na yun eh. Hindi naman talaga yung total yung nangyari. So, in-upload nila ng ganon. Hindi, kahit matatapos na yun, men, yung after ng pagsubo, yung gumanon si Corina, ano eh. Tuloy pa rin naman yung ano eh. Yun ang nangyayari. At hindi naman nabawasan yung konteksto na isang subo lang ang ginawa ni Ma'am Corina. Isang subo lang ba? Hindi ko masyado naiintindihan yung clip na yun eh. Nakita mo super trending, hindi na ako nagulat doon dahil ang kailangan talaga ng isang content creator, isang vlogger, pag maraming views, maraming kikitain. Pag walang views, wala, hindi pag-usapan. So useless mga content. So yun na. Okay, sige. Sasakyan ko yung argument mo na yon. 'Di ba? Sasakyan ko yung argument na yon. Bakit hindi mo naman i-improve yung ano mo, yung ugali mo para wala nang masilip sa iyo? Dahil kung wala nang masisilip sa iyo, ano eh, may attitude ka talaga. Sa ayot sa gusto mo. Hindi, kahit ako hindi naman ako magpapaka-plastic ano. Pero yung let's say hindi mo naman na mababago yung attitude mo eh. Pero yung instead na nagpapa-pride ka pa dyan, yung magsusorry ka lang, di ba? Katulad doon sinabi ko kanina, tuldok na yun, men eh. Di ba? Kasi sa ayot sa gusto mo, kasi bandang huli, kailangan mo rin talaga makisama sa tao eh. Yan na yung hard part ng ano mo, ng pagiging social media personality mo. Hindi lang naman ikaw nakakaranas niyan. Yan ako nagulat. Pero syempre yung feedback negative. Sana lang sa mga vlogger na nanonood ngayon, pag nag-content kayo, dapat kumpleto. Di ba katulad ng sinasabi ko na, wait lang, may ginagawa ko, yun lang. Di ba? Yung minsan nakasimangot ako, kinukuhanan nila ng ganyan. Hindi na pinapakita yung buong istorya, buong sitwasyon. So dapat lang sana pag nag-upload kayo, huwag yung very short lang na video, dapat lahat ipakita. Hindi. Katulad na sinabi ko, buo na yung konteksto kasi, yung pinopost. Yung sinasabi mong wait lang mo kasi, umiiwas ka naman talaga. Huwag mo kaming bullshitin. Di ba, men? Huwag mo kaming bullshitin na yan ay sinabi ko lang na wait lang. O ano, wait lang wait lang. Ano yung masama sa pagsabi na wait lang? Bakit nagiging negative pa rin? Sa tingin mo ba, yung wait lang talaga yung masama doon sa napanood sa'yo? Or yung the way mo i-deliver yung wait mo lang? See? Di ba? Kung yung sinabi mong wait lang, wala namang masama doon. Pero kung suplado ka, kaya pagka ganyan, kailangan mo talaga mag-train ng ng politics din kasi yan eh. Di ba?
Kung yung mga politiko nga, dahil kailangan nila ng boto, nakakapag-adjust eh. Kahit minsan mga laking mayaman pa yung mga politiko, di ba? Pero kailangan nilang alam kasi nila yung value kung yung pag nakuha mo yung tao, ikaw hindi mo alam yun eh. Di ba, men? Yung mga sinasabi mo na may gawin ka, may masasabi pa rin, may masasabi pa rin. Sorry, yun lang katapat nun. Sorry, apologize. Kasi yun ang madalas kong naaano dito sa mga video. Ano naman tong ano? Huwag kasi ipagkakalat na hindi kay Diwata. Oh. Diwata, busy ka ba? Nagka-chat ako, boyfriend ko, bakit? May tatanong lang sana ako, disturbuhin lang kita. Meron kasi akong mga nakikita ngayon sa social media, no? Kumakalat talaga ito eh, yung balita na to. Hindi daw ikaw yung may-ari nitong Quezon City branch mo. Totoo ba yun? Sino sabi nun? Ang tagal ko pinaghirapan ito, tapos sasabihin mo, hindi ako may-ari. Yung kasi ikaw ang nakapag-conceptualize niyan? Hindi ha, men, ako for me. Wait lang ha. Ayokong i-underestimate si Diwata. Alam ko may natatanging talino to. Pero yung pag-conceptualize at pagkuha ng post ng ikaw lahat ang nakaisip nun. Wag naman tayo mag-bullshitan, men. Wag naman tayo mag-bullshitan doon sa part na yon. Wag mo sabihin na ikaw nagpakahirap nun lahat. Yung mga balita eh. Alam mo, hayaan mo yung mga balita na yan. 100% ako ang may-ari nito. Technically, ikaw talaga, dahil ikaw yung pinranchisean eh. Hayaan mo lang sila kung yun ang gusto nilang sabihin, nasa kanila naman yun eh. Basta alam ko sa sarili ko na ako ang may-ari ng mga paresan ko at hindi ibang tao. Eto, kung ikaw may paper ka bang may ipapakita dyan, men? Na sa'yo nakarehistro yon? Kasi yung mga ganitong style. Alam mo, hayaan mo yung mga balita na yan. 100% ako ang may-ari nito. So hayaan mo lang sila kung yun ang gusto nilang sabihin, nasa kanila naman yun eh. Basta alam ko sa sarili ko na ako ang yung mga ganyan, yung alam ko sa sarili ko, hindi natin pwedeng panghawakan yan, men eh. Yung mga rapist, ganyan din ang sinasabi. Alam ko sa sarili ko na hindi ko siya ni-rape. 'Di ba? Hindi mo pwede namang gamitin patunay yan eh. Yung mga pinagsasabi, alam ko sa sarili ko. 'Di ba? Pakita mo yung papel. Mga paresan ko at hindi ibang tao. May papel bang ipapakita dito? Sa kabila ng pagsisipag ko at pag-iipot at pag-iipon na talagang gusto ko talaga. Assignment sa mga pupunta. Tingnan nyo nga yung business permit nito kung sino nakapangalan doon. Tingnan natin yung business permit nito ng Diwata Pares Overload sa Quezon City. Doon nyo naman makikita yun eh. Pag iba ang nakapangalan doon, maniwala ka sa akin, yari ka. Kasi talaga ma-expand yung Diwata Pares Overload ko ng hindi nga lang to eh, abangan nyo pa. Dahil pagkatapos ko nito ng Quezon City, abangan nyo pa yung ibang brands kung saan naman ako maglalagay. Yan ang mga plano ko talaga. Huwag mo sa akin. Plano ko o plano nung nag-invest sa'yo? Sabihin na hindi ako may-ari niyan dahil kaya ko nang magpagawa ng Paris ngayon, di ba? Mga possible ilan ba ang target ni Diwata? Basta marami akong Hindi niya ka masabi. Target talaga na Parisan. Yung next branch nga, hindi mo masabi. Ang gusto ko talaga ma-expand yung Parisan ko dahil madalas ko itong sabihin. Halimbawa, mayroon ako sa Quezon City, mayroon ako sa Pasay. Abangan nyo yung susunod, malay mo. Diyan na yan sa lugar nyo. Diba? Manila! Hindi mo na kailangan pumunta ng Pasay, hindi mo na kailangan pumunta ng Quezon City. Kung dyan naman mismo sa lugar mo, mayroon ka na. Diba? Pwede ka na pumunta dyan at matikpan. Ang kagandahan pa ngayon guys, kasi open pa rin tayo ng 24 hours at ito pa, in-improve ko talaga dahil itong sinasabi ko lagi sa inyo na mas pinasarap, mas pinalaki, mas pinalinis, mas in-improve. Mas pinasarap kasi nga hindi yun yung lasa ng pares mo, iba yung iba yung may-ari. Mas systematic, lahat po ay detalyado na. Kung inyong pupuntahan ng ating branch sa Quezon City, na kung saan located tayo sa Morning Star Drive. Hindi si Diwata ay nagsasalita na ito.
Mukhang mukhang alam niya yung script niya eh. Hindi ko sinasabi scripted to pero mukhang alam niya yung, parang tinuruan na siya sa dapat niyang sabihin. Sakop tayo ng Sunbelt subdivision, likod ng... Napapakita ba yung papel? Likod ng New Dito Era. mayroon na kasi tayo mga Diwata Overload Spaghetti. Dito sa ating mga event sa Quezon City. Kaya... Tingnan nga natin, i-forward ko na lang, overtime na ako eh. May pinakita bang papel? Tulungan nyo nga ako, punta kayo, kahit wag na kayong kumain, mapicturean lang yung yung business permit. Yung tax registration. I'm so sure meron na nun eh. Wala namang pinakitang papel, di ba? Na siya yung nakapangalan doon. Doon natin makikita yung tunay na may-ari. Doon natin ibabangga dito kay Hindi, malay mo totoo naman siya yung may-ari talaga. Pero kung tutuusin, pag tinanong ka ng ganyan, dapat pinapakita mo na yung papel eh. Kahit DTI man lang sana. Na ikaw yung nakapangalan. Pasuyo naman. Sino mga malapit dito sa Quezon City? Tapos PM nyo nga ako. Kung sino nakapangalan. I'm so sure meron na nun eh. May permit na yan eh. Anyway mga kababayan ko, yun lang po muna. Maraming salamat po. Bye-bye.